Alam mo ba na hindi lahat ng pagbili o paggamit ng produkto at serbisyo ay pare-pareho ang uri? Sa araw-araw, kumokonsumo tayo. Bumibili tayo ng pagkain, damit, gadgets, at iba pang bagay na kailangan o gusto natin. Pero sa economics, may iba't ibang uri ng pagkonsumo depende sa kung paano ginagamit ang produkto o serbisyo. Sa video na ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng pagkonsumo kasama ang mga simpleng halimbawa para mas madali itong maintindihan. Unahin natin ang tuwirang pagkonsumo. Ang tuwirang pagkonsumo ay ang pagkonsumo kung saan ang serbisyo o produkto ay agad na natutugunan ang pangangailangan ng mamimili. Ibig sabihin, ginagamit o kinokonsumo agad ng tao ang produkto o serbisyo para tugunan ang kanyang pangangailangan. Halimbawa nito ay ang pagbili ng pagkain, hygienic products, damit at gadgets. Isa pang halimbawa, ang taong nauuhaw ay bumili ng tubig at agad na naiibsan ang kanyang pagkauhaw. Maaari ring halimbawa ang pagbili ng gamot ng taong may sakit upang gumaling o mabawasan ang nararamdamang sakit. Sa madaling salita, kapag ang produkto o serbisyo ay direktang ginamit upang matugunan ang pangangailangan, ito ay tinatawag na tuwirang pagkonsumo. Ngayon naman, dumako tayo sa produktibong pagkonsumo. Ang produktibong pagkonsumo ay ang pagkonsumo kung saan ang serbisyo o produkto ay ginamit upang gumawa ng panibagong serbisyo o produkto na kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, ang biniling produkto ay hindi basta ginamit para sa sariling pangangailangan lamang. Ginagamit ito upang makagawa ng iba pang produkto o serbisyo. Halimbawa, ang panadero ay bumibili ng asukal, harina, at itlog upang gumawa ng tinapay. Ganon din ang modista. Bumibili siya ng sinulid at tela upang gumawa ng damit. Isa pang halimbawa ay ang magsasaka na bumibili ng binhi, pataba, at kagamitan upang makapagtanim at makaani ng palay o gulay. Makikita natin dito na ang mga produkto ay ginagamit bilang sangkap o kagamitan upang makalikha ng panibagong bagay na may pakinabang. Kaya ito ay tinatawag na produktibong pagkonsumo. Sunod naman ay ang maaksayang pagkonsumo. Ang maaksayang pagkonsumo ay ang pagkonsumo kung saan ang serbisyo o produkto ay binili ng mamimili pero hindi naman nito kailangan. Tinutugon lamang nito ang hilig at kagustuhan ng tao. Halimbawa nito ay ang paglalagay ng gold leaf sa pagkain. Hindi naman ito nakaaapekto sa lasa, pero mas mahal ang presyo. Isa pang halimbawa ay ang pagbili ng maraming damit kahit marami pang hindi nagagamit sa bahay. Makikita rito na may mga pagkakataong gumagastos ang tao sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa pangunahing pangangailangan. Kaya kapag ang pagkonsumo ay nakabatay lamang sa luho, hilig, o kagustuhan, maaari itong maituring na maaksayang pagkonsumo. Pagkatapos ng maaksayang pagkonsumo, pag-usapan naman natin ang mapanganib na pagkonsumo. Ang mapanganib na pagkonsumo ay ang pagkonsumo kung saan ang serbisyo o produkto ay mapanganib sa tao. Halimbawa nito ay ang pagbili ng sigarilyo at alak na parehong walang dulot na maganda sa kalusugan. Isa pang halimbawa ay ang pagbili at labis na pag-inom ng energy drinks na maaaring makasama sa kalusugan kapag sobra ang konsumo. Sa ganitong uri ng pagkonsumo, mahalagang maging maingat ang mamimili dahil hindi lahat ng nabibili ay nakabubuti sa katawan o buhay ng tao. Ang huling uri ay ang lantad na pagkonsumo. Ang lantad na pagkonsumo ay ang pagkonsumo kung saan ang serbisyo o produkto ay maaaring i-flex or maipagyabang. Ibig sabihin, bumibili ang tao ng produkto hindi lamang para gamitin ito, kundi para ipakita sa iba o ipagyabang. Halimbawa nito ay ang pagbili ng mga bag sa Hermes para i-post sa social media. Isa pang halimbawa ay ang pagbili ng mamahaling relo, sapatos o sasakyan upang ipakita sa ibang tao ang estado sa buhay. Sa ganitong situation, ang produkto ay nagiging simbolo ng estado sa buhay, yaman, o kakayahang bumili ng mamahaling bagay. Kaya tinatawag itong lantad na pagkonsumo dahil ipinapakita o ipinagmamalaki ang produkto sa ibang tao. Bilang pagbabalik-aral, may 5 uri ng pagkonsumo na tinalakay natin. Una,
Tuwirang pagkonsumo, kung saan agad na natutugunan ng produkto o serbisyo ang pangangailangan ng mamimili. Ikalawa, produktibong pagkonsumo, kung saan ang produkto o serbisyo ay ginagamit upang makagawa ng panibagong produkto o serbisyo. Ikatlo, maaksayang pagkonsumo, kung saan bumibili ang mamimili ng bagay na hindi naman talaga kailangan. Ikaapat, mapanganib na pagkonsumo, kung saan ang produkto o serbisyo ay maaring makasama sa tao. At ikalima, lantad na pagkonsumo, kung saan ang produkto o serbisyo ay maaaring i-flex o maipagyabang. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga uri ng pagkonsumo at halimbawa nito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.